Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Seven of Cups. Five of Swords. Ikaw ba tong Seven of Cups? Pwede kasing iba yun. Ikaw to. Yung Seven of Cups dito. Nalilito ka. Clarification of the Seven of Cups here. Parang distracted ba? Ganon, distracted. Oh. Kasi, merong mga superior na tao na gusto kang ma-distract. Na gusto kang malito. Sa mission mo. Gusto nilang ma-distract sa mission mo. Hindi. Sa pag-manifest ng gusto nila ma-distract ka sa pag-manifest ng buhay na gusto mo. Ayan. O kung ano man yung minamanifest mo. Ano pa about sa'yo ngayon? Emperor. Queen of Pentacles. Ikaw ba to si Emperor? Yeah, it's you. Ikaw yan. Hindi lang ganun ka-abundant siguro yung buhay mo ngayon kasi in-reverse siya. Hindi ganun ka-komportable or abundant na masagana talaga. No? Napakarami. Parang umaapaw yung biyaya ba? Parang ganun na. Sobra-sobra. Hindi ganun. Hindi ganun ka sagana or abundant. Ayan. Na parang sobra-sobra yung pera. O maybe dumadaan ka sa financial crisis right now. Or may mga pagsubok pagdating sa kaperahan, no? Na parang unstable ka or unsecured. Ayan. Pero strong naman yung personality mo. Matibay, courageous ka, brave, and na-reach mo na yung pinnacle of success. Or may narating ka na sa buhay or naabot mo na yung tuktok ng bundok, kumbaga ganun. Kasi emperor to, you don't give up until you reach your goal, your position right now, who you are right now. Ayan. Ace of Pentacles. Meron kang sisimula na maging stable ka, secured. Ma-attract mo yung love kasi pinko, and positivity, as well as money, filled with love ang buhay mo, para mapuno ng love and positivity. Ayan, positivity and love ang maging buhay mo na. Yan ang umpisan mong buhay. And ma-attract mo yung opportunities, love, positive life, money, stability, yung maging secured ka financially, yung mag-umpisa na
maging secured ka na financial na, maging stable ka na and secured financially. And possible mag-grow kasi there's a sign ng growth dito, color green. Mag-grow yan. Yung kapirahan mo. Na makapagpundar ka ng bahay, lupa, ganyan, property. Oh. Ano pa ang darating sa'yo? Offer, guys. Ito ang darating sa'yo, offer. Hindi lang mabilis no yung offer na to, mabagal siya. Parang patient itong mag-o-offer sa'yo ng serious offer. Pero seryoso, mabagal lang talaga dumating ang offer na to. Dahil maaaring pinag-isipan ka niya na maigi o dahil baka may mga blockages o may mga humahadlang along its way. So, ano pa ang darating sa'yo? Ikaw ba tong 6 of Swords? Ikaw to. May pagta-travel, guys. So, clarified by 2 of Wands. Yun na nga nakuha ko dito kanina. Di ba minsan, yung lumayo, sabi ko no. Pero dito, pagkita ko ng card ngayon, nakita ko na yung aalis ka. Yun ang darating sa'yo, aalis ka. Aalis, may pag-alis dito. There's travel. Tapos clarify pa ng 2 of Wands. So, yun ang darating sa'yo. Maybe it's opportunity na makaalis ka na sa situation or place or person. Maybe it's a place, no? Kalipat ka na, pwedeng abroad, sa ibang lugar, ganon. Mag-migrate ka na, o basta may pag-alis dito, aalis ka, magta-travel ka. Para bang dun ka natitira or dun ka na magsasettle down, dun ka na mamuhay sa lilipatan mong lugar. Ayan. Clarification lang naman to. Ano yung tungkol dito sa offer na to? Sino yung mag-o-offer na to? Na Knight of Pentacles. Sino mag-o-offer sa'yo ng offer na yan? Destiny mo. Si King of Pentacles, sino mag-o-offer sa'yo? Si King of Pentacles. Nakadestin kayo na magsama sa isang bahay. Ayan, kasi may bahay dito. Yan, nakatuon yung araw dyan sa bahay na yan. Ayan, yan na yung bahay. Baka sa kanyang bahay yan, yung titirahan ninyo. Doon ka na siguro lilipat sa bahay niya. Oh. Tingnan natin, para hindi lang siguro. Doon ka lilipat sa bahay niya. Baka magpatayo kayo. Ay, oo, doon kayo lilipat sa bahay niya. Pero clarify ko kayo. Pero clarification lang naman to. Pero minsan makukuhaan din ng ano to eh. Pag lumipat ka na dun sa bahay niya, para masagana yung pagkain. Pero ikaw tong may panghinayangan. May panghinayangan ka. Meron kang panghinayangan. Ano yun? Parang nanawala. Na sayang. Para sa'yo sayang siya. Ano yun? Option mo? Option mo. Kasi syempre magsama na kayo. Manghinayang ka sa option mo. Kasi maiwan yung option mo. Wala nang chance na maging kayo. Kasi magsasama na kayo ni King of Pentacles na nakadestin sa'yo. Sino kaya yung option mo? Bakit mahal mo ba yung option mo na panghinayangan mo? Hindi naman. Magaan lang yung loob mo sa option mo na panghinayangan mo. Mukhang magaan. Parang 50-50 pa to, pero magaan ang loob mo. Para bang you find peace sa tao na yun. You find peace sa tao na yun sa option mo. Oo, you find peace, oh. Para bang peaceful yung isipan mo. Bakit magaan yung loob mo? Or you find peace sa option mo na yun na panghinayangan dahil ginagayuma ka ba?
Ay, oo, ginagayuma ka. Sinusuyo ka niya ng gayuma. Ginagayuma ka niya. Meron siyang sinesend sa'yo na loving energy. Ginagayuma ka niya. Para ma-in love ka. Para gumaan yung loob mo sa kanya. Pwedeng gayuma daw eh. That's why, ini-embody mo energy niya yan. Describe. Clear and sharp yung mind mo. Ayun yun. Magaling ka magsalita. Dire-diretso ka magsalita. Kaso lang, may mga nandi-distract lang talaga sa isipan mo. Na superior. Superior. Gustong man-dominate sa'yo. Gustong mang-dominate ng isip mo, ng thoughts mo, ng buhay mo. Yung inatake nila yung isip mo para makontrol ka nila, ma-dominate. Ano pa ang energy mo ngayon? Ay, matured na. Matured mag-isip. Para bang parang genius. Parang genius or matured na mag-isip na you're ready for this nakatakdang oras. Yun ang term. Hindi. Nakatadhanang oras pa. Nakatadhanang oras. Ready ka na sa nakatadhanang oras. Ito yun. Kasi destiny naman o wheel of fortune. Ready ka na or handang-handa ka na sa Tagalog pa sa nakatakdang oras na to. Ito yung nakatakdang oras. Bakit kayo pagsamahin ni King of Pentacles? Anong dahilan? Anong dahilan? Anong gagawin ninyong dalawa ni King of Pentacles? Bakit kayo nakadestin? Alamin natin. Queen of Earth. Para maging komportable ang buhay mo. King of Pentacles, Queen of Pentacles, tong Queen of Earth. Sa ibang diktik. Para maging asawa ka niya. Para maging asawa ka niya. Para maging komportable ang buhay mo. Para maging komportable ang buhay mo. Tama. Para maging masagana na yung buhay mo. Kasi, di ba? In reverse yan ngayon. Ibig sabihin, para bang may, parang kung hindi man malas sa kaperahan ay hindi stable ka sa kaperahan ngayon. No? Ayan, at pag nag-umpisa na kayo magsama, magsisimula na maging stable and secure to financially at pag-grow yung income mo niyan. Basta ganon. And full of love. Parang you'll be surrounded by loving energy. Ganon. And dahil nga busilak ang puso mo, that's why bibigay yan sa'yo. Maybe you are guided. Kasi may light eh. May light, yeah, you are guided. No? Gamit yung perception mo. Or your psychic abilities. Or kung meron ka mga psychic abilities. Yung psychic ability, guys, ay iba-iba yan siya. Merong clairaudience, perception, intuition, clairvoyance, mga ganun ba. Iba-iba yan. Mayroon pang iba yan. Yung mga angels, pati yung fallen angels, may mga taglay na ganyan. Yung perception, yan. Queen of Earth. Para maging abundant na yung buhay mo. Para maging wealthy ka na. Kasi, usilak naman ang puso mo eh. Pure-hearted ka. Hindi ibig sabihin na pag pure-hearted or busilak yung puso ng isang tao ay papayag na lang na abusuhin ng iba.
o i-take advantage ng iba yung pagiging kind-hearted nila. Kahit sinong tao na busilak ang puso o kind-hearted, maglalagay ng boundary pag alam nila na abusive ang ibang tao. At mag-i-intrude na sa buhay. Malalaman yung taong busilak ang puso kasi matulungin, maawain. Maawain. Hindi sa lahat, no? Bakit ko nasabi yun? Kasi may mga tao na hindi dapat magpadala sa awa kasi para mga scam, no? Scamin ka nila or abusuhin ka lang. Kasi habang nag-grow ka sa mundong to, makakagain ka ng wisdom, maka-acquire ka ng wisdom if you are wise. If you know how to acquire wisdom, doon mo matutunan, no? Doon mo matutunan sa mga sarili mong experiences at sa experiences ng iba na dapat maglagay ng boundary. Dahil lalo na mayroong mga superior na tao na once na tingin nilang close sila sa iyo ay gusto nilang haklamin, gusto nilang angkinin kung anong meron ka, gusto ka nilang kontrolin. Para bang gusto nila, parang tingin nila sa iyo ay may ano na sila, may control na sila sa buhay mo. Meron kasi mga taong hindi makatwiran. At merong mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Kahit nasa Biblia yan, na hindi dapat tulungan daw. Sa YouTube lang, na nasa Biblia daw yan, na piliin ang tulungan. Hindi lahat ay dapat tulungan. Piliin mo dapat ang tulungan mo kasi pwede mo ikakapahamak yung pagtulong mo sa maling tao. Ganon daw yun. Wisdom yun. Lalo't nasa Biblia yun. Wisdom yun. Yan ang isang wisdom. Bakit nasabi kong wisdom? Kasi it's God's wisdom. No? Yun. Kasi yun na ang naobserbahan ng God sa mga tao. Kasi di ba iba-iba yung tao? Merong toxic, merong evil, merong good. Kaya nga, siniseparate ang good, afterlife, sa mga evil. Ganun. Iba-iba yung path ng mga righteous and good people. Iba yung path ng mga evil at masasamang tao. Kasi siniseparate yan. Kung dito sa mundo habang nabubuhay pa, sama-sama, di ba? Mix na. Pero afterlife, separate na yan. Yung habang nabubuhay yung tao, yung pamumuhay nila, yung tinatahak nilang path na yan, ay depende sa kanilang pamumuhay. The way they live. No? Kung masama ang kanilang gawain, evil, yung tinatahak nilang path na yan, ay papunta sa impyerno. O abyss pa nga, mas worse sa abyss. Yung righteous naman at mabubuting tao, good people, ay doon mapupunta sa langit. Or sa Garden of Eden yan. Pero sad to say, na 5% lang daw ang nandun sa langit. Yun ang sabi ni Angel Metatron, kahit si Yahweh, kahit si Jesus Christ. Ewan ko natanong ko ba si Jesus Christ tungkol sa kanya nung nag-guide. Parang hindi. hindi ko natanong yan tungkol sa kanya. Si Metatron yun, nung una pa yun, na ginaid ako noon, no? Na 5% lang talaga. 5% lang ang nasa langit. Na nilalagay kasi yung mga souls doon sa Garden of Eden. Yung mga righteous na souls, no? Mga ganun. Sa Garden of Eden yun, guys, doon yun na parte ng langit. Kadugtong ng langit yun.
Pero ang tawag na din langit, kasi nasa kadugtungan nga din ng langit yun eh. At doon nilalagay ang mga tao. Maganda daw doon, no? Based sa explanation or sa Book of Enoch, maganda, napakaganda daw doon. Oh. Talagang para yun dun sa mga tao, yung Garden of Eden, na mga na-save at mga righteous, mabubuting tao, mga ganun ba. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ulit-ulit kong sinasabi ito na, nasa Biblia yan. Parang yung sabi niya na na a very few lang daw yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Yung tinatahak nila papunta sa langit. Kasi makitid yun eh. Ibig sabihin may disiplina, yung sinusunod ko ano yung tama, yung kautusan ng God. Mga ganun ba? Yung basta ko ano yung tama, basta ganun. Alam yung righteous na klase ng tao. Yan. Yan ang kanilang mga tinatahak. Papunta yan sa langit. Yung mabubuting tao at righteous. Pero yung mga kabaliktaran niya, yung mga evil, ay alam niyo na kung ano yung tinatahak nila niyan. Yung mga maluwag nga, kaya maluwag nga eh. Kasi malaya sila, parang wala na silang control, wala silang disiplina sa sarili nila. Alam yung gagawin nila kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, kahit mali pa yan, kahit pang-harm sa iba, dahil gusto lang nila, o makaramdam sila ng inggit, manghalit sila, mang-harm. Yun na yung path papunta sa impyerno ang tinatahak ng mga ganyang tao. Sample ko lang yan, madami pa. Ayan. O kaya ay gagawin nila yung pang-rape, no? Yung nire-rape nila yung dahil lang gusto nilang ma-satisfy, mga ganon. Umiiral yung selfishness, mga ganon. And also yung mga greedy din, pati, no? Isa pa yan. O, diba? Na nakagawa ng mga pang-scam dahil lang greedy, dahil alam niyo yung hindi nila iniisip yung epekto o yung parang wala silang empathy sa iba na mga bibiktima nila, na hindi sila marunong magrespeto sa boundary ng iba. Yung ganun ba, wala nga disiplina eh. Hindi nila sinusunod kung ano yung tama. Kaya madaming nangyayari na, alam niyo naman, sa mundong to, mga karahasan, paggawa ng evil, diba, mga ganun. Iba-iba. Kasi ang tao naman binigyan ng free will. Ayan. Alam niyo yung mga taong they live a toxic life. A life na talagang nalilihis yung kanilang landas. Kasi may mga addiction, may mga bisyo. Yun ang mapalatandaan na nalilihis na sila sa landas, sa tamang landas. Nalilihis na sila, lumilihis na sila sa tamang landas. At parang puro katoksikan. Yun na nga lang, wala silang disiplina sa sarili nila eh. Kahit para sa sarili nila. Ikabubuti ng sarili nila for their good health. And para healthy yung relationships nila with other people. Kasi paano maging healthy yung relationships nila with other people kung meron silang addictions, bisyo. Kita niyo yung mga lasinggo, may mga bisyo, no? Wala sa ayos. Their relationships with their family is always toxic. Lalo yung mga nagda-drugs. Wala sa ayos talaga. Hindi talaga matino ang ganyang mga tao na, lalo yung drugs na yan. Kasi naapektuhan pati utak nila. Yun ang totoo. And it leads them into what? Ruining their life, their mind. And
Kumakaagawa pa sila ng mga pang-harm. May ano yan, may mga demonyo na yan siguro kung kaya hindi nila matigil-tigil yung mga ganyan. Bakit sila pumapasok sa mga ganyan. Worst lang ay kung makakomento pa sila sa ibang tao, akala mo matino. Pero yun pala kay yun, may mga addiction, may mga bisyo, hindi nga nila maayos yung sa sarili nilang buhay. Tapos kung makakomento sa iba, akala mo matino, no? Namumuhay sila ng matino, na hindi toxic, na walang addiction, walang bisyo. Okay lang siguro painom-inom na mga wine or beer, paminsan-minsan. Pero kung palagian na, addiction na yun. No? Na bisyo yun eh. Addiction na yun sa alak or addiction sa, wala na kayong drugs, kahit paminsan-minsan yun, drugs yun. Nakakasira talaga ng utak yun, ng buhay. Yan. Wait lang. Kung yan ay wag masamain na magmagawa ng ganun. Yung sinasabi ko na yan. It could transform their lives into a more harmonious and a good life. No? A better life for them and for their family. Kasi naka-apekto din sa pamilya nila. Yung addictions nila, bisyo. Yan. And sa paligid nila. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? Si Jesus Christ pa ba nagagay dito ngayon? Siya pa rin daw. Siya pa rin. Clarified by 8 of Swords. The Magician. Yan ang next. What's with the Magician here na next na mangyayari sa buhay mo? Kaya ba? Na mag-succeed ka na ma-manifest mo. Na makompleto na yung tools mo. Pati yung mga minamanifest mo na mag-turn na into reality. Yung ganun. At makompleto na yung tools mo para magkaroon na ng manifestation tayo. Na mag-umpisa na to for sure yung destiny. Kung ano yung meant for you, para sa'yo. Na nakatadhana sa'yo. King of Swords. Kung ano yung parang nakasulat na mangyari sa buhay mo. Oo, nakasulat na yan na mangyari sa buhay mo to. Yan o. Para ano siya, kasama sa God's plano, sa plano ng God. No? Kaya nga nakasulat na eh. Yan ang mangyayari sa buhay mo. Your life is divinely orchestrated. And dumaan ka sa mga preparation pag ganyan. Sa divine plan, yung buhay mo eh, dumaan ka sa divine plan. So, it's orchestrated. Parang, ano ba yun? Parang walang free will po ba? Pagka ganun ang mga dumadaan sa divine plan. Upright ba to? May free will naman, pero may free will naman daw. Pero, I mean, na you need to undergo. You need to walk on a path na dapat mong pagdaanan. You need to, yung kailangan mong pagdaanan yung divine plan.
Meron kang pagdadaanan yan. Minsan, matitinding pagsubok pa nga eh. Basta mga dumadaan sa divine plan. Hindi po lahat ay dumadaan ata sa divine plan, yung alam ko eh. Unless lang kung may nakaano sa'yo, may nakalaan. Kung you are part of a divine plan ng God. Ganon. Kasi, bakit ko natanong na parang walang free will kasi kailangan mo experience, padaanin ka sa ganong experience, iba't ibang experiences. O you will walk on a path, on a journey na kailangan mo pagdaanan. Unlike sa mga hindi dumadaan sa divine plan, they are free, no, to do whatever they want in their lives. Iba kasi yung dumadaan sa divine plan. Hindi ko ma-explain sa inyo ng mas malaliman yan. Siguro naintindihan nyo naman ibig ko sabihin. Kahit ganyan na, papyaw-pyaw. Ganun. See? Ano pa? Tungkol kay King of Pentacles. Anong feelings yan sa'yo? Kilala ka na ba niya? O kilala ka na niya? Oo, sagot. Kaso parang, parang umiis-iwas, may tinatago, parang may hinahide. Para bang may takot. Ano yung feeling sa'yo? Clarification na naman kung kilala ka niya. Oo daw. So, ano yung feeling sa'yo ni King of Pentacles na yan? Nakadistin sa'yo. Kunin ko to. Dalawa lang naman. Wow! 6 of Cups talaga. Upright ba tong dahangunan? Hindi. In reverse. Malapit ang loob niya sa'yo. Magaan ang loob niya sa'yo. Gusto niyang magsama kayo bilang mag-partner. Yung may pagtutulungan sa inyo. May pagtutulungan. Ayan o. At masaya kayong magkasama. Nagtutulungan sa bahay ninyo. Ganun. Para bang so peaceful, so harmonious, there's balance. Ganon ang naramdaman niya pagdating sa'yo. Ganon. Pag ikaw yung kasama niya, ikaw yung kapiling niya, parang matiwasay. Komportable siya at home. Ganon. Pati. Ano yung pero may option kang pahinayangan mo. Kasi dahil sa ginagayuma ka niya. Bakit hindi niya tanggap na hindi niya matanggap kung hindi kayo magkatuluyan? Hindi niya kasi matanggap kung hindi kayo magkatuluyan nung person na nanggagayuma sa'yo. Kaya kanya ginagayuma. Ano yan? Kahit magsama na kayo ni King of Pentacles, ay gagayumahin ka pa rin niya. Kahit magsama na kayo ni King of Pentacles, gagayumahin ka pa rin niya kasi hindi niya matanggap ang bigat-bigat. Ang bigat-bigat daw. Ang bigat-bigat. The Hangman in reverse. Gusto niya ng yung hindi stagnant yung inyong connection. Ang gusto niya na magkaroon na ng movement, no? Na magsama na kayo. Na makawala na siya from being stuck or yung na-stagnant ba, na tali, na chain, mga ganun ba. Para makapiling ka na niya ni King of Pentacles. Mahal ka ba ni King of Pentacles na yan?
Ay, oo. Kaya nagiging courageous siya. Yan ang nagbibigay sa kanya ng courage. Yan ang nagpupush sa kanya na kumawala sa lahat ng mga nagre-restrict sa kanya. Na mag-take na action, na mag-take ng courageous move. Na gumawa na siya ng move, no, towards you. Kumilos na siya at sumugod na. At ang ipursu ka. Ano ang iniisip ni King of Pentacles na yan sa ngayon? Mag-take na action talaga. Ang maging brave na mag-take na action, na maging passionate. No? Kahit may mga humaharang pa, may panganib, or may mga humadlang, ay maging matapang talaga siya. No? Maging brave talaga siya. No? And maging eager, no? And determined. May aggressive na mag-take na action. Pursue ka. Ayan. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles? Pupuntahan ka niya. Pupuntahan ka niya. Magta-travel siya. Pupuntahan ka niya. Maging flexible siya. Brave siya. And parang black yung kanyang suot dito sa picture. Grounded, brave. Goal niya talagang puntahan ka. Maging flexible siya na puntahan ka. Yan, parang nag-uumapoy siya. Parang, alam mo yun, parang there's intensity. Intensity ba ang term dyan? Yes, there's intensity sa person na to na mag-take na action, na puntahan ka. Puntahan ka kasi travel to, Two of Wands. So, pupuntahan ka talaga niyan, hindi lang basta message, no? Pwede i-message ka muna niya bago ka pupuntahan, or tawagan ka muna niya bago ka pupuntahan. Siyempre, ano tong bahay na meron si King of Pentacles, talagang sinabi ng angels niya na magpagawa siya ng bahay, o basta yung may bahay, parang tirahanin niyo ba, na magpagawa siya ng bahay, o bumili siya ng bahay, o magpagawa, basta ganun, yung mag-purchase siya ng bahay, house and lot, ganun, para tirahanin niyo. Ganun ba yun? Kasi it's divinely orchestrated, kasama sa divine plan. Yes, para pag nagsama kayo, doon na kayo titira. So yes, sinabi ng angels yun sa kanya. Nakakaintindi ba ito ng mga messages ng angels sa kanya? Kahit sa isipan niya lang? Hindi. Hindi siya nakaintindi. Pero, guided nga siya eh. Ginaguide yan siya. Pagka ganyan. No? Kahit hindi siya makaintindi ng messages ng angels sa kanyang isipan. Meron kasi mga tao na hindi makaintindi ng messages na sinasabi pala ng angels sa kanila. Pero sa demonyo, yun ang kanilang sinusunod. Yung susunod ng demonyo sa kanila. Yung inggit, no? Yun pati ang sinusunod nila. Hindi. Pero, ewan ko kung may nagsisend pa ng messages, no, sa mga tao na yun na angels. Baka demonyo. Kaya yun ang sinusunod nila. Itong person mo na to. Ginaguide to na basta may paraan naman ang kahit hindi makaintindi to ng messages ng angels. Ginaguide yan siya. Parang pinupush yan na magpagawa ng bahay, ganun. Basta ginaguide yan siya. There's so many ways ang celestial beings para kasi nga parang yan, ang tao kasi parang instrument, di ba? Para bang itong person na to, kung ano yung sinasabi o yung will ng celestial beings or God, no, na gawin niya, yun ang ginagawa niya, no? Kasi instrument ka lang yung tao eh. Instrument. Lalo kung mga katulad sa inyo na may destiny kayo, you are yung dumadaan kayo sa divine plan, no? Na your connection is divinely orchestrated, no? Ayan. Anong possible next move ni King of Pentacles? Ace of Swords, guys.
maging courageous na yan na mag-take ng action na malagpasan ang lahat ng pagsubok, na magtagumpay ito, na malagpasan ang lahat ng mga pagsubok. At bakit ko nasabing courageous with the color blue? Ayan o. Maging flexible na yun siya with a cut. Ayan. Na ma-vanish, mawala na. Silayuan na yung mga kung control po pumipigil sa kanya na makapag-take na action. So that, ayan o, kapag-take na action yan. Kaya nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan, di ba? So, ayan. Anong gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Gustong gusto ka niya. Wish niyang makasama ka, makapiling ka. Oo, na makasama ka sa bagong path na you will walk together on a new path. Basta, gusto niyang i-pursue ka, passionate siya, positive siya, na i-pursue ka, no? Na mag-reach out sa'yo, mag-send ng pupuntahan ka, ayan. Basta gusto ka niyang makasama, makapiling. The moon, wala kang tinanong dito, pero ano itong the moon na to? May malalaman ka na nakawala na malaya na siya, na set free. Ito ba? Si King of Pentacles, na set free na yan siya. Siya daw. Oo, siya to. At mukhang nagrusa siya, no? Habang nahirapan to, habang naka-restrict, naka-bind, at napiringan pa yung mata niya. Malalaman mo na naka-ano na siya kasi pursue ka na niyan, puntahan ka niyan, message ka niyan, malalaman mo na nakalaya na siya. Ayan. So, ayan, ito na lamang for collective reading. Nakalaya, hindi sa prisuhan na, kundi nakalaya na yan sa control ng iba, sa restrictions, sa pambabay ng iba, at sa pagpapakonfuse ng isipan niya, sa pagpapadito ng isipan niya. So, ayan na lamang guys for collective